ng malaking baboy. Hinawakan niya ito sa magkabilang tenga at itinulak pabalik. Binunot niya ang kanyang punyal, inundayan niya ng saksak ang aswang, at nang masugatan niya ito ay umatras ang aswang at nagtago sa dilim. Dinig na dinig ni Dudoy ang pag-angil ng aswang na tila nasasaktan. Hindi mo mapapahilom ang sugat na yan, aswang. Kahit anong gawin mong ritual, hindi nagagaling ang sugat mo. Mauubusan ka lang ng dugo. Kaya kung ako sa'yo, lalabas na ako at haharapin ang kamatayan ko. Wika ni Dodoy at sa pagkakataong iyon, muling lumantad ang lalaki na nooy nasa anyong tao na. Hawak-hawak niya ang kanyang tagilirang sinaksak ni Dodoy. Muli nitong sinugod ang manggagamot at sa pagkakataong iyon ay itinarak ni Dodoy ang kanyang punyal sa lalamunan nito, sabay gilit sa kanyang liig. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa sugat at unti-unti itong natumba. Inapakan ni Dodoy ang dibdib ng aswang habang nag-aagaw buhay. Nagkamali ka ng binangga, aswang. Hindi mo ako kinilala. Pero huli na ang lahat para malaman mo pa kung sino ako. Dahil ang muka at boses ko ang huli mong makikita at maririnig. Wika ni Dodoy sabay tagpas sa ulo nito. Binitbit niya ang ulo ng aswang at muling bumalik sa bahay nila Freddy. Nangilabot naman ang mga nakakita sa kanya dahil hindi pa tuluyang nakakabalik sa normal na itsura ang aswang. Nakalabas pa rin ang mahaba niyang pangil at nanlilisik pa din ang mga mata ng elemento. Malaki ang pasasalamat ni Freddy kay Dodoy dahil kung hindi niya itinapon ang adobong iyon, marahil marami ng tao ang napahamak at marahil maraming tao ang nayanggaw.